Maniniwala ba ako na meron siya kung ganito ang buhay ko na araw-araw problema yung walang hinto, habang iba naghuhukay ng kayamanan at ginto. Eto ako baon sa utang, kaya pagalit mo ay sukdulan kasi naman dyan ka naglalagi sa kabiguan mo. Kaya ayan di ka nagwawagi, nagmumukmo ka lang sa kalungkutan mo, nakakampi. Kaya imbis solusyonan problema ang natatahi. Rason mo ay bakit ganun, ba't di siya mahagilap? Dami ng pinagdaanan, binibilang mo ang hirap. Kung talagang mahal niya tayo, ba't maraming naghihirap? Ba't napapahamak pa kahit na tayo'y nag-iingat? Ang tapang mo na questionin ang eksistensya niya. Kung totoong nandyan siya, nasan siya nung emerhensya na? Di lang testimonya to, ito ay ebidensya na. Ganun kapag di ka nakikiramdam sa presensya niya. Sobrang dami ng ganito yung mga taong pakiramdam nila sila na ang pinakamahirap at gawawang tao sa mundo. Mga taong porket di natupad o naibigay yung mga hinihingi nila sa Diyos, sapat na nabasihan yun para sabihin ang Diyos ay di nag-i-exist. Nakatingin kasi sila sa mga hinihingi nila, hindi dun sa binibigay at naibigay na sa kanila. Masyado na rin kasi tayo naging demanding na halos gusto na lang talaga natin ay instant. Ayaw natin dun sa proseso, at yun ang mali natin. Naging mayaman ka, kaya pala sobra magmataas. Walang kautos ang sinusunod, ikaw ang siyang batas. Ang lapis na kahambugan sa pagkatao mo'y bakas. Lunod sa yabang at sadyang nilimot ang nasa taas. Masyado kang nagpakasasat, nilamon na ng gusto. Sa karangyaan ng buhay nakukuha ang gusto. Ika'y nasilaw at sarili ay ang siyang naging Diyos mo. Dahil sa yaman gumawa ka ng sarili mong mundo. Nakakalula ang taas ng tingin mo sa sarili, dahil sa tinatamas at estado kung sino ka. Kaya kong gawin lahat, bukang bibig walang pagsisi. Tawag mo'y kapangyarihan kung ano ang meron ka. Mga nagsasalita patungkol sa Diyos, initsa puwera. Tinatawanan mo, tinataboy, ganun ka diba? Sinong Diyos ang sinasabi nyo? Nasaan di ko makita? Paano makikita kung pinulag ka ng pera? Ito kahit saan makikita mo talaga to yung mga nagsasamba sa pera. Kung akala nila dahil mayaman sila, dahil famous sila, dahil limpak-limpak yung salapi na hawak nila, sila na pinakamakapangyarihan sa lahat. Akala nila kapatay na nila ang Diyos. Ang worst pa doon ay nakakalimot na talaga silang may Diyos. Natatakbat kasi ng desire nila yung existence ng Diyos, dahil masinusunod na nila sarili nila hanggang umabot sa puntong Diyos na din tingin nila sa sarili nila. Mapamahirap o mayaman, talagang merong ganun. Katayuan sa lapit, kagustuhan ng siyang rason kung ba't pinili ng ibang tumalikod at maparon. Sa kumpol ng di naniniwala sa Panginoon, marahil sasabihin mong wala akong karapatan sa mga ginagawa mo't di dapat makialam. Tama ka dun, pero tama bang hayaan ko na lang na habang buhay kang ganyan? Kung meron din paraan para maayos ang sarili at masagip sa pagkalunod sa mundong makasalanang isang malaking bangungot lang. Kung dyan ka nasanay at pagkatao mo'y nahubog, pero di rin imposibleng magising ka sa pagtulog. Tatawanan mo ako, kakaawaan kita, sapagkat di mo wala mang yung mga ginagawa. Lahat ng to'y realidad at di lang basta salita, at Diyos rin ang siyang rason kung ba't ko to ginagawa. Kita-kita naman diba? Wala sa estado ng buhay yan. Kahit sino pwedeng tumalikod at di kumilala ng Diyos. Kahit mahirap o mayaman man yan, lalo na pag nangibabaw na yung pride sa sarili natin. Kahit alam nating mali, ipipilit kasi ayaw nating tanggapin na mali tayo. Ganun ang mentalidad ng mga taong ayaw humarap sa realidad ng buhay. Pero ano't ano pa man, ipagsisigawan mo mang walang Diyos, wala ka pa rin taka sa salitang kung walang Diyos, na wala ka rin dito sa mundo.